Update po tayo sa ilang Pinoy na patuloy pa rin hinahanap matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Kausapin natin si Chargé de Affairs Angelito Nayan ng Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar. Salamat po sa pagpapaunlak na panayam sa amin dito po sa Balitang Hali. Rafi, magandang hali dyan sa inyong taga-subaybay sa Balitang Hali. Dito mula sa Yangon, Myanmar, ang sabi nila, Mingalaban, magandang umaga po dito. Opo, kaya lang po, yun nga, 4 po yung nawawala. 4th day na po ng paghahanap sa mga nawawalang Pinoy. Ano pang mga angulo ang tinitingnan nyo sa posibleng kinaroroonan ng mga nawawalang Pinoy? Nandun lang ho ba talaga sila sa guho? First, our hearts go to the families of the affected victims and the communities. Unang-una, meron pong 300 Pilipino ang marked safe sa buong Myanmar, including Yangon at Mandalay. Mga 120 ho ang confirmed na siligtas ang mga teachers natin na kasalukuyang kinukupkop sa mga paaralan, hindi lang sa eskwela, but even sa mga bahay ng mga parents ng mga magulang ng estudyante nila. Yun hong sa 4 na Pilipino, ito po ay tinatawag na unaccounted for. So hindi pa ho natin ma-confirm ito. But we've been trying our best since Friday night when it happened to look for them. Meron tayo, in fact, as we speak, 2 hours ago, we already sent an advance team, a 5-person advance team. 2 consuls po ito at ang defense attaché natin nandoon din para gumawa ng on-the-ground assessment at welfare check sa mga Pilipino, particular na yung 4. So hindi po tayo susuko hanggang malaman natin ang kanilang kalagayan at ang kanilang kapakanan. So hindi pa confirm kasi maraming balita, so mahirap pong i-confirm ito ngayon. But we have area coordinators and local contacts in Mandalay to ascertain the status of the 4 unaccounted for. That's how we describe them, Filipinos. Our hearts and prayers go out to the affected families. Kayo po dyan sa Embada, kumusta naman yung naging karanasan nyo sa lindol? May mga nasaktan ho ba? Kumusta yung inyong gusali? Although of course nasa Yangon kayo, mas malapit sa Mandalay yung epicenter ng lindol. Maraming salamat, Rafi, for checking in on us. Safe ang lahat ng personnel ng Embahada at ang almost 200 Filipinos here in Yangon are marked safe. In fact, na-meet ko ang marami sa kanila sa St. Augustine Church matapos ang misa at lahat naman sila okay. Ang Embahada natin, we have a 100-year-old chancery at sa Colonial House. Mukha naman hong ayos ito, walang cracks kami nakita. Patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa ating Filipino community. Almost 800 of them, we have area coordinators para matuntun sila at malaman ang kanilang kalagayan. But thank you, we are safe here. Thank you very much. Opo, that's good to hear. May pakiusap po yung kaanak ng mga Pinoy na nawawala na magpadala na raw ng Pinoy rescuers. Nababagalan daw po sila sa kilos ng gobyerno natin. Pero we understand na by April 1 bukas ay pupunta na dyan yung rescue team. Meron na ho bang coordination with you, yung rescue team ng mga Pinoy na pupunta dyan? Meron po tayong interagency meeting led by the Office of Civil Defense. Sa mga katanungan po, dumiretso na lang po tayo sa Office of Civil Defense spokesperson. But in fact, may emergency meeting kami mamayang hapon at kami naman dito ay involved sa preparations, especially sa pag-coordinate sa NEPIDO, sa capital. And of course, mamayang gabi, in fact, sa pagtugon sa nangyayari ngayon, meron 3 advanced team from Manila, 2 doktor, I understand, from Department of Health, at isang Office of Civil Defense personnel para ho mag-join sa ASEAN assessment team, yung tinatawag na ERAT. So sasalubungin namin sila mamaya sa airport. So kumikilos naman po lahat, ginagawa natin lahat para malaman ang nangyari doon sa 4 na Pilipinong unaccounted for. Opo. Thank you, Rafi. Would you recommend po na magpunta dyan sa Myanmar yung mga kaanak ng mga Pinoy na nawawala kasi ito yung balak ng iba? I-consulta po nila ang kinauukulan sa Manila. But right now, that's why we are sending 5-person advance team since this morning. Hindi ho biro ang biyahe dito dahil sira-sira ang daan at hirap ang komunikasyon. 15 oras ho silang babiyahe by land at hindi ho maayos yung daan. So by then, nandun na ho sila, sisiyasatin nila ang nangyari. Pupunta sila sa site doon sa Sky Villa at makikipag-ugnayan sa ating mga area coordinators para malaman ang nangyayari. Magdadala rin po kami ng mga supplies
para sa ating mga kababayan sa Mandalay. Opo, linawin ko lang po yung binanggit nyo kanina, hindi alam kung nasaan sigurado yung apat na nawawalang Pinoy. Pwede ho bang nasa labas sila ng gusali na gumuhat, hindi lang makontak? Or sigurado nandun ho sila sa gumuhong gusali? Posible because merong ibang Pilipino according to area coordinators. Kasi ang sa lahat ng Filipinos na registered o nagtatrabaho sa Myanmar, pinaparegister ho natin sa embahada. We have about almost 800 in the registered list. May mga Pilipinong survivors or nandun sa Mandalay na hindi ho nakaregister but they declare themselves as safe. So posible hong safe itong mga ito. That's why mahirap po tayo mag-speculate. That's why hindi pa natin ma-confirm unless our advanced team has already confirmed the state. They're praying earnestly na maging safe po itong mga kababayan natin. And of course, meron po mga Pilipinong biktima ng human trafficking and dyan sa Myanmar. Isa yun sa mga wino-workout ninyo. Kumusta po kaya sila? Well, itong usapin ng alleged human trafficking victims, as you know, we successfully repatriated 206. This was led by the Department of Foreign Affairs under the Office of the Undersecretary for Migration Affairs sa pakikipagtulungan ng Embahada ng Yangon, Pilipinas sa Yangon at ng Bangkok. At of course, DMW at ng Office of the Police. Tulong-tulong ho tayo dito, ang 206. Hindi ho nangangahulugan just because meron tayong emergency ngayon. Pababayaan ho natin. So we're still in touch with the authorities but mahirap ang komunikasyon ngayon sa NEPIDO but hindi ho natin pinapabayaan ang isyong ito. But kung ano yung status ngayon, mabuti ho makipag-ugnayan tayo sa Office of the Undersecretary for Migration Affairs sa DFA. Siguro magandang balita lang, medyo malayo din sa sentro ng paglindol yung NEPIDO, yung kabisera ng Myanmar. Wala sila yung mga areas where the so-called scam are located. Wala dun sa 6 na tinatawag na under the state of emergency kasama yung Mandalay. And that's good to hear. Opo, well, abangan po natin yung pagdating ng mga Filipino rescuers dyan po sa Myanmar. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo. Maraming salamat, Rafi, at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat. Chedin Badecamia. Salamat po sa Sir JD Affairs ang Hilito Nayan ng Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar.